Amen. Buksan po natin ang salita ng Diyos sa 1 Chronicles chapter 29. 1 Chronicles chapter 29. At babasahin po natin ang verses 10 hanggang doon po tayo sa verse number 17. Wherefore David blessed the Lord before all the congregation, and David said, Blessed be thou, Lord God of Israel, our Father forever and ever. Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all, and in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Now therefore, our God, we thank thee, and praise thy glorious name. But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. For we are strangers before thee, and sojourners as were all our fathers. And days of the earth are as shadow, and there is none abiding. O Lord our God, all this store that we have prepared to build thee an house for thine holy name cometh of thine hand, and is all thine own. I know also, my God, that thou triest the heart, and hast pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of mine heart, I have willingly offered all these things. And now have I seen with joy thy people which are present here, to offer willingly unto thee. So ngayong hapon, ngayong gabi ay gusto pong tingnan natin na ang atin pong treasure offering ay isang pribilehyo. It's not really our right. Na dapat ay na-appreciate natin that way. Hindi dapat ito kabigatan, kundi isang pribilehyo na dapat natin pong isinasaalang-alang. Lapit na ang ating treasure offering Sunday. Amen? Okay. So how are we preparing for our treasure offering Sunday? I hope that we are reading the Word and we are expounding it the way the Lord wants us to expound. Na sana ay hindi pumasok dito sa kanan pagkatapos ay lumabas sa kaliwa. Kundi ito po ay gamitin natin na ilaw, gabay, salamin sa atin para yung atin pong gagawin would not be just, simply giving, but it is our worship. It is, a sweet savor upon the Lord. We are building a house of God. Amen? At ang ating treasure offering ay essentially para po diyan. So, let us take cognizance of this very word of the Lord. Tayo muna manalangin. Muli po, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang patuloy namin pag-aaral at pagpreprepara para nga po sa aming nalalapit na pagbibigay ng amin nga pong mga treasure to build a place or a house for you. Sa totoo po, Panginoon, you are God and you don't need anything from us. But
you are giving us the privilege so we can work in your ministry, be a part in your great work here on earth. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa kalinangang yan. At nawa ang bawat isa sa amin ay sumang-ayon po ayon sa liwanag ng inyong salita at gamitin po namin ang katotohanan dito para po sa nalalapit namin pagbibigay ng amin pong mga alay sa inyo upang ang inyong bahay-sambahan ay hindi lang maisaayos, kundi ang inyong bahay-sambahan would be a place that would serve as a testament of how we value you as our God. Wala pong maitutumbas, Panginoon, sa pag-ibig mo po sa amin. Hindi po namin ito kayang tumbasan. But Lord, our treasure offering, which we are going to give for your work, alam ko po, Panginoong Diyos, that it would and it should give you glory and honor. Kaya nga po, tulungan niyo ang bawat isa sa amin na sa ganitong mga pagkakataon ay matutunan namin yung paraan, yung tama nga pong paraan para nga po maging bahagi sa pagbibigayang ito sa darating na Setyembre. Maraming salamat pong muli sa pagkakataong ito. Patawad sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Pagpalain mo rin po, Panginoong Diyos, ang awiting ihahandog sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, please take your seats. Huni ng ibon at daloy ng alon, nagpapaalala sa atin. Ihip ng hangin sa ating damdamin ay may nais ipahatid. Sa katahimikan ay may nais ipabatid. Lupa at langit sabay sa pag-awit ng walhati. Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos, oh, purihin, purihin, purihin ang Diyos. Ating puso at isip sa salmo at awit, purihin, purihin ang Diyos. Sikat ng araw tila pumupukaw sa atin upang manalangin, upang ang ating sarili limutin at si Jesus dakilain, upang sa diwa at katotohanan ang Diyos ay ating sambahin.
lalo na kung tayo ay magkatipon, siya'y purihin. Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos, o purihin, purihin, purihin ang Diyos. Ating puso at isip sa salmo at awit, purihin, purihin ang Diyos. Ating puso at isip sa salmo at awit, purihin, purihin ang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Please take your seats. Ngayong gabi ay gusto pong mailagay natin sa ating puso at isipan ng atin pong treasure offering ay isang pribilehyo. It's a privilege. Ito po ay naiintindihan ni David. Kaya nga doon sa verse 14, tingnan po ninyo. He is preparing a place for the Lord. At yan po rin yung ating ginagawa bilang mga mananampalataya sa Christian Bible Baptist Los Baños. We are building an edifice of the Lord. Kaya po dapat yan ay the best. Because the palace is not for us. It's not for man. It is for God. Nakakaintindihan ba tayo? Oo. Kaya tayo mayroong treasure offering to beef up our development programs or projects dito po sa atin pong simbahan. So verse number 14, bakit natin sinasabi na ito ay pribilehyo? At bakit ganito rin dapat ang ating pagtingin sa ating gagawin, no? Ng pagbibigayang malaki para sa gawain ng Panginoon year after year. Again, I say, it's a yearly work. Amen? And this is different from our Christmas gift to Jesus. It's also different from our first fruits offering. Magkaiba yun eh. Magkaiba nga spelling eh, di ba? Ang first fruit, iba sa treasure. Pareho ba spelling? Pareho ba ang pronunciation? Hindi, no? So magkaiba talaga. And there is a difference. But they are both giving. Amen? They are both offerings. And they are both for the work of the Lord. Now, tingnan po ninyo sa verse number 14. Bakit natin dapat na iniintinding maigi na ito ay pribilehyo? To give a treasure offering. Andyan po yan sa verse number 14. But who am I and what is my people that we should be able to offer so willingly after this sort? Ano yung after this sort na yan? Na makapagbigay sila ng malakihang bigayan para sa gawain ng Panginoon sa pagpapatayo ng templo. So he was saying this thing. Ano ang kanyang this sort of thing? Tingnan nyo, di ba? Yung ibinigay niya, verse number 3 ng 1 Chronicles. Ulitin natin, ha?
Ang sabi niya, moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of mine own proper good of gold and silver, which I have given to the house of my God. Very specific. Over and above all that I have prepared for the holy house. Even verse number 4, 3,000 talents of gold, of the gold of Ophir, and 7,000 talents of refined silver to overlay the walls of the house withal. Hindi ba ay pinag-aralan natin how much was that in today's monetary equivalent? Magkano yun? Pagsusumain natin, gamitin natin ang exchange rate sa Philippine peso, magkanong lahat ng mga yan? 500 to 600, more than 600 billion pesos. Yun ang laki na naibigay niya maliban pa sa ibinigay ng mga chief of the fathers. Tingnan niyo sa verse number 6. Then the chief of the fathers and princes of the tribes of Israel and the captains of thousands and of hundreds with the rulers of the king's work offered willingly and gave for the service of the house of God of gold 5,000 talents and 10,000 drams, and of silver 10,000 talents, and of brass 18,000 talents, and 100,000 talents of iron. You see, triple pa yung ibinigay noon. So we have 600 billion, and then times 3, magkano na? Ano? Trillion na yun. Yun na yung gustong gawin na budget sa 2027 sa Pilipinas para sa flood control. Pero that's how much it is. Hello? Hindi natin alam ang gagawin natin, no? Kahit 1 trillion na lang. O kaya kahit 1 billion lang, ano, no? 1 billion lang maibigay natin, pambihirang buhay, ano? Ayun, tinatayangan natin ng building diyan, na fund natin ay 400 million lang. 400 million lang, you know? Oh, meron na tayong, wala pang sasakyan doon. Di may tig-itig isang sasakyan na ang bawat worker. Hindi ano, mga bahay ninyo, no, pambihira. Marami talaga magfo-full time dyan. Ito po yung sinasabi niya ni David. Who am I and what is my people that we should be able to offer so willingly? Hindi yan pilitan. They were willing to give that after the sort. Pero pag-iisipin, Panginoon, sabi ni David, sino ba kami? Sino ba ako? Sino ba ang mga taong ito na kasama ko? My people. That we should be able to offer so willingly after the sort, for all things come of thee. Sa'yo din naman, yung mga binigay naman namin talaga, galing naman to sa'yo.
and of thine own have we given thee. Nagbigay kami, hindi naman talaga sa amin. Can you get the spirit of David? Naintindihan ba natin? Yan po yung pribilehyo na sinasabi niya. Yan po yung pagbibigay sa building up of the house of God. Sa pagbibigay ng ating treasure offering, ay dapat lamang that we ought to appreciate it as our indeed privilege to give. Yung una niyang katanungan, who am I and what is my people, ay dapat doon din tayo mag-umpisa, mga kapatid. Ano kung bakit masakit sa puso mo at sa bulsa mo? At bakit po sa ating mga pagbibigay, lalo na sa gawain ng Diyos, ay sumasama ang loob? It's because we have not understood who we are and what we are in the eyes of God. Mataas pa rin ang tingin natin sa ating sarili. But David understood when he said, who am I? Sino ba talaga ako? At ano ang mga taong ito na kasama ko? He is telling us na alam niya kung sino siya, na siya ay isang mababa na uri ng nilalang kumpara sa Diyos na kanyang binibigyan. Nakikita niya kung sino siya. Hindi mapagmalaki si David. Marami sa atin, kaya ho nahihirapan talagang ibigay ang ating best para sa gawain ng Diyos because we think highly of ourselves. Alam mo niyo, sa treasure offering, when tayo nagbibigay, it's actually our value of who we are. Sino ba tayo? Sino ka ba? Naiintindihan mo kung sino ka talaga? Hindi ba ikay created being lang? Oh, marahil maraming pumapalakpak sa iyo. Marahil marami ang humahanga sa iyo. Marahil marami kang nagagawa. Marahil marami kang abilidad. Tuwan-tuwa ang maraming mga tao sa iyo. Bilis ka nilang mabigyan. Kapag maabilidad yung isang tao, at saka mayroong, ang tawag niyan, yung bang mautusan mo lang, pagkatapos ay nasunod ka, ang bilis lang bigyan, di ba? Ay kasi mabait yan. Ay kasi magaling yan. Ay kasi maano yan. Kaya nabibigyan mo ka kaagad. At kung minsan ay parang basketballista na nakashoot ng 3 points. At pag tumakbo, takbong mayaman. Oo. Alam mo, bilang mga anak ng Diyos, tandaan mo kung sino ka at ano ka at saan ka nang galing. Huwag nating kalilimutan where we come from. Tayo po ay mga makasalanan. Tayo ay mga makasalanan na nakatakda na dalhin sa impyerno dahil sa kasalanan natin. Tayo may pagmamalaki sa Diyos, tandaan mo yan. Marahil kumpara sa iba, medyo nakakaangat ka. Medyo malinis ka na, nakakapag-toothbrush ka na eh. Nakakapagplansya ka na ng damit. Marunong ka nang maglagay ng pundasyon sa mukha mo. Marunong ka nang magtanggal ng mga sobrang mga kilay, kaya hindi na mukhang gubat yan. Maayos na yung mga
blackheads mo, natitiris mo na yon, pagkatapos lalagyan mo na ng masilya. Kaya parang kumikinis na yung mukha mo. Nalalabhan mo na yung damit mo, nakakapaglagay ka na ng tawas. Kaya hindi ka na nangangamoy. Nalalagyan mo na ng pustis yung ngipin mo, pero sa totoo lang, hindi ang panghabang panahon. Pag natutulog ka, tinatanggal mo din naman yun eh. Kung hindi, malulunok mo yun eh. Parang puti-puti ng ngipin mo, pero bulok yun. Na itatago mo lang. Saan? Itatago mo lang naman yan sa candy. Yung mabahong hininga. Pero tandaan mo, bilang isang tao, you are still a corrupt person. Ang make-up natin ay madumi. Kaya kailangan laging nililinis. Ang isipan natin, andoon pa rin yung old sinful nature. Yung bibig mo na madumi, ang galing magtahi ng mga kwento. Napakadaling gumawa na kwento, no? Magtahi-tahi ng mga kung ano-ano. Madumi ka pa rin. At kung madumi ka pa rin, tapos magbibigay ka sa Diyos na banal, sa tingin mo, tatanggapin talaga yung ibibigay mo? Punta tayo sa medyo mas mababang kaisip, sa nangyayari sa atin. Halimbawa ito, taong grasa. Nakikita na kayo ng taong grasa, di ba? Ano ang taong grasa? Madumi. Yung kuko niya, mahahaba na punong-puno ng mga basura. Diba? Sa kakakamot, kagaganyan, saan pa, kakakamot dito, kamot-kamot doon sa kung saan-saan. At hindi naguhugas. Pagkatapos ay bumili siya ng Subway, ng hamburger. Tapos bumili siya ng dalawang plant-based. Yun lang kasi ang masarap di ba? Sarap parang gusto kong kumain talaga ng plant-based. Plant-based na burger sa Burger King, di ba? O kaya doon sa Army Navy o kaya sa Subway, di ba? Dalawa. Pero siya, nakabili. Hawak niya yung dalawa. Tapos naglalatiti pa din Pagkatapos lumapit sa'yo, gusto mo? Kukunin mo yan? Sabi niya, hindi daw. Sabi nila, Kung nakalagay po sa supot, kukunin ko. Hindi nga nakalagay sa supot nga yun Ay taong grasa yun hawak niya yung dalawa. Buy one, take one, binili niya dyan sa baba. Sa Angel's Burger. May plant paste dyan sa Angel's. Hawak niya. Hindi na, nagbago na nga ako. Talaga to Makinig ka nga. Ayaw mo sumama sa istorya Nagawa ka na sarili mong istorya Wala na ako doon, nasa Kalambayon kanina Ngayon nandito na ako sa Los Baños. Okay. Hanawakan mo yan. You would not get anything from a taong grasa. Tama? Kasi madumi siya Doon siyang yayabang natin, magbibigay ako ng treasure offering para sa Panginoon. Sa tingin mo, tatanggapin yun ng Diyos? Pero alam mo kung bakit tayo nagkaroon ng ganitong pagkakataon makapagbigay?
Because God has allowed us. Kaya kapag magbibigay na tayo, pagkakataon natin na magbigay para sa Panginoon, para sa Kanyang gawain, sino nga pa tayo? Who am I? And what is my people? Ang tao ay bumagsak sa kasalanan. Ang tao ay madumi ang isip. Ang tao ay madumi ang puso. Madumi ang kanyang motibo. Pero nagbigay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, the Holy God, the Holy of Holies, the great God. Pumayag siya na tayo makabahagi. Pumayag siya na magkaroon ng bahay. Samantalang sabi nga niya, ano ako, tao? That I will dwell in the houses of man that is made by man? No! He is God! Kahit ngayang buong mundo ay hindi kasya yung paanan ng Panginoon. It's not even a good footstool. Pero binigyan tayo ng pagkakataon to build a house. At siya na naintindihan ni David. You cannot even build a house. You cannot build a house for me. Because you are a man of war. You have shed so many blood. Pero hindi siya pinagkaitan ng pagkakataon makabahagi pa rin. That's why he gave. Amen? Ganyan po dapat tingnan natin bilang mga anak ng Diyos ang ating pagbibigay ng ating treasure offering. It is a privilege that we can give with this kind of sort. Itong klase na yan, sapagkat tayo ay magbibigay sa hari ng mga hari. Sa dakilang Diyos, sino ba yung ating pagbibigyan? Kaya nga sabi niya sa verse 11, Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty. Do you read that? Thine, O Lord, is the great, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Di mo naman kailangan ng mga ito. But because you have allowed it, I'm going to give the best I can. I'm going to work for it. I'm going to prepare for it, and I'm going to give the best. Naaakma sa iyong kadakilaan, Panginoon. Yan po ang ating Diyos. Hindi po natin maihahambing ang halaga ng ating ihahandog sa Diyos sa kahalagahan ng Diyos na ating pagbibigyan. Naintindihan po? Hindi natin kayang ihambing. There is no comparison. Yung ibibigay mo sa treasure offering, doon sa value o sa kahalagahan ng Diyos na pinagbibigyan at bibigyan natin. Hindi yan. There's no comparison. Tatandaan natin, mga kapatid, na sa pagbibigay na ito, ang bibigyan natin talaga ay ang Diyos, ang bahay ng Panginoon. Kaya pribilehiyo natin yun. Now, batay dyan, then how do we prepare then for September 6? Okay? So, mga 6 lang to. Oh, how do we prepare? Alam natin, we are unworthy to give. God is so worthy that all the things that we have cannot compare. Yung bang,
Parang kung minsan nakakahiyangang magbigay. Di ko alam kung mayabang ka pa sa pagbibigay mo sa Diyos. Ha? Ang laki ng binigay ko, ha? Malaki ang aking ibibigay na ito, ha? Alam mo, pag nagbigay ka para sa Diyos, you're giving to a great God. Kaya paano bang ating gagawin? Okay, number one, dapat talaga yung preparasyon mo with much humility. Dapat talaga i-consider mo na ito ay pribilehyo mo. Dapat yan ay in-spend mo ng time sa Panginoon that you know very well that you are not qualified. Lord, I am not qualified to give. But I am giving nonetheless. I am preparing this amount nonetheless. Because you are great. And not because that I can, but you are great. Dapat yun yung tamang perspective, kapatid. So you see, to prepare with humility means you know that He deserves the best. He deserves only the best. I am not qualified, that's why I'm going to do something else. Amen. So in humility, dapat ay ilagay mo na sa puso mo that this is a very rare opportunity. Magbibigay ako. Bibigyan ko yan ng panahon. Biro mo, baka sa susunod hindi ko nakakayanin. Remember that I am just a stranger. Remember that I am just a temporal person. Tingnan mo. Di ba nakalagay dyan? Verse number 15. For we are strangers before thee, and sojourners as were all our fathers. Our days on earth are as a shadow, and there is none. That's how to prepare. Kaya marami sa atin, kung minsan dumating yung pera, dumating yung blessing, pagkatapos ay uunahin mo pa, ang iyong sarili, uunahin mo pa yung mga bagay. Pero ang isang tao who is preparing here humbly, understands that it may not be as good as today. Kaya nagpe-prepare na siya. Kaya pag ikaw ay member na ng church na ito at matagal na, at alam mo na dumarating ang ating treasure offering Sunday, you know that not all the time you have blessings. Hello? All the time ba yun? Alam niyo, naging practice ko na rin yan eh. Kaya there are times when God blesses, wala pa tayong mga giving. Pero binigyan ako ng Panginoon ng puso to set aside this because I know that I'm going to use this for giving for the Lord. Kaya may mga times sa Panginoon, wow, wala man lang blessing eh. Malapit na yung pagbibigay, pero nakikita mo na malapit na yan. But you know that you have saved something else when the Lord has blessed you in the past. Amen? Amen. Kaya pag nagsisavings man ako, ay savings ko para may maibigay para sa Panginoon. Kasi hindi naman lagi kasi maraming blessing.
Hindi naman niya araw-araw. But there are times when there are blessings that come, pagkatapos dire-diretso. Pagkatapos mamaya, wala na. Why? Because I know I am a stranger. I know that. Ano sabi ni David? O Lord, God, all this, verse number 15, our days on the earth are a shadow, and there is none abiding. Hindi ba itong mga ibinigay niya is His collection during His time of battle? Sa tingin mo yung ibinigay niya, kinuha niya yan ng one day? Hindi. Yun yung nag-store sa kanya, yun yung mga in-store niya noon. Magmula nung siya nag-umpisa doon sa battlefield, when he now gets one kingdom after another and spoils them, di ba ga, meron lagi para sa Diyos at meron din sa Kanya? Hello? So, ang lahat ng mga bagay na yan, para mayroon siyang maibigay sa Panginoon. So these are actually the stores. I mean, He has been storing this all His life. Yung iba kasi one day millionaire din. Para kay SM, panin pa? Para payamanin ba yung si SM? Si Henry C. Sino pa? Para payamanin si, sino may-ari ng PAL? Si Lucio Tan. Sino pa? Para payamanin natin yung mga Chinese dito sa atin sa Pilipinas. Si Gokong Wei. Lahat ng mga pera niya, didiretso na doon sa supermarket, no? Ayun. Ay, dapat talaga, naiintindihan mo kung ikaw anak ng Diyos. Naiintindihan mo that sometimes blessings really come and then non-stop at a time, pero at a point, there will be famine. Amen? Oh, si David, hindi. Iba yung kanyang ugali. Because he knows that he is a person whose life is just like a shadow. Any moment, mawawala na yun. Amen. So, we ought to be preparing with humility. Wala akong kakayanan, Panginoon. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon anytime dito sa buhay kong ito, and you would bless me once this once, just this once, I could use it. Parang si Samson. Just this once. Kahit may bigay ko na yung buhay ko, basta this once. He knows that he cannot do anything. That's how to prepare. Amen. Yun ang tama para sa gawain ng Diyos. Do not be too proud that you can do it, brother. That you have the ability. But let us prepare in humility. Amen? Amen. Pangalawa, we ought to prepare with worship. Worship. Ano ibig sabihin yan? Kasi Diyos ngayon bibigyan mo. Siyempre, pag bibigyan mo yung Diyos, alam mo, it should be the best. Hindi yung tira-tira mo. Di ba sa Malakay, binigay sa atin ng Panginoon yung bagay na yan. A principle. Look at Malakay. Malakay. Marami takot dito sa librong ito. Anong sabi niya sa verse number 7? Verse number 6. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priest, that despise my name. And ye say,
wherein have we despised thy name? Verse 7. You offer polluted bread upon mine altar. And you say, wherein have we polluted thee? In that you say the table of the Lord is contemptible. Bira yun. Yung pagbibigay ay talagang ano siya, yung ang sama ng loob niya. Verse number 8. And if you offer the blind for sacrifice, is it not evil? And if you offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now to thy governor. Will he be pleased with thee or accept thy person, saith the Lord. So what God is saying, is that really the best that you can give to the Lord? Because you know, when you worship the Lord, you have to give your best. Hindi yung hindi yung basura mo, hindi yung spare time mo, hindi yun. Hindi yung pariya mo. But you have to give the best. Kaya kapag tayo magbibigay din lamang sa gawain ng Panginoon, especially when we go to our treasure offering, because we are building a palace, can we honestly say, I'm giving this as my worship to my Lord. This is the best. Kaya nga po, treasure. This is the best, Lord. This is a reflection of how I worship you. Ito po yung pagsamba ko sa iyo, Panginoon. Kaya kapag ibibigay natin yung treasure offering natin, can we honestly say, Lord, this is how I worship you. This is how I value you. Kaya kailangan, it must be worship. We must prepare with worship. Pang ngayon, pag kayo kumakanta dito, Lord, is this the best that I can do? O yung hindi ka man lang nag-practice, hindi mo man lang pinaghandaan yung bagay na yan. Bilang mga anak ng Diyos, dapat naintindihan natin na kung ikaw man, pag ikaw ay tumanggap ng mga bagay at basura, kahit kailan di ka matutuwa. Parang lang yung prank sa akin noon. Birthday ko, pero hindi naman dito. Tapos ang laki ng box. High school ako noon eh. High school nga ba? Box, high school yan. No, binigyan ako. Ay, tuntua ako kasi ang ganda ng pagkakabalot. Siguro, mamahalin yung di ba yung pambalot, mamahalin din yun. Kasi kumikinang-kinang pa eh. Pagbukas kong ganyan, dinahandahan ko pa. Pagkatapos, another box ulit. Tapos maganda pa rin naman yung pagkabalot niya. So, binuksan ko ulit. Pagkatapos, another box ulit. Pagkatapos, nakalima yata yun eh. Nakalima yata yun. Pero excited na excited ako kasi ang laki-laki. Pagkatapos, paliit na ng paliit. Sabi ko, siguro mamahalin to. Tapos yun na, ganyan na nga lang yan eh. Isang box. Pagbukas ko, butas na brief. Napaiyak ako eh. Hindi ko alam kung napaiyak ako noon sa tuwa o sa galit talaga o sa hiya ko sa sarili ko. Is this how the people look at me? Kasi noon naglolokohan na kami noon na ako daw ay ampon. Ipinagpalit lang daw ako ng isang sakong kamote kay Aling Gandisa. Anyway.
Ano sa pagbibigay natin, it must be the best. Amen? Huwag nating, alam mo yung ibibigay mo sa Panginoon, dapat talaga yun, worship mo yun sa Diyos. Pag magtuturo ka ng salita ng Diyos, ganun din. Pag pumunta ka doon sa labas at mag-good news class o magba-Bible study ka, dapat talaga it's your best. Because that is the worship that we have to offer the Lord. There's a treasure offering that must also be your best. Because it is a worship to our God. Bigay ka sa Kanya ng may sakit na kambing. Tingnan ko lang kung matutuwa nga ang governor. Kung ikaw ay bibigyan talaga din ng parangal. It must give honor to our God. Amen? Kaya mag-prepare ka ng tama sa buhay mo. Lapit na, ilang araw na lang. Today is 19. So how many days more on September 6? So let's prepare with worship. Pangatlo, prepare with gratitude. Who am I? Sino ba ako para makapagbigay? Sino bang mga ito para mapagbigay? Sa iyo naman talaga ito galing, Panginoon. But I am giving this because you have given me the privilege to give. Amen. Dahil binigyan mo po ako ng kakayanan, I have nothing but you have given me that privilege para makapagbigay. Who am I that we can give this kind of sort? Na ganitong klase ng pagbibigay, nakapagbigay ako, Panginoon. Habang pag tinitingnan ko nga, sino ba talaga? Sino ba talaga ako? Para mapagbigay para sa Panginoon, samantalang He has made everything for me. Pero ano sa pagbibigay mo sa ating treasure offering, dapat nandoon yung pasasalamat mo sa Panginoon. Kaya mo prepare na maigi, Panginoon, to pasasalamat ko sa iyo. Hindi mo lang ako iniligtas. Binago mo pa ang buhay ko. Binigyan mo ako ng panibagong lakas. Binigyan mo ako ng panibagong direksyon sa buhay. At binigyan mo pa ako ng kakayanan at ng abilidad para maibigay ko sa iyo ang bagay na ito. Para makikita ko na yung gawain mo, your house, is going to be built because this is your house, not mine. Dapat talaga yan ay dahil sa pasasalamat natin sa Panginoon. Prepare with gratitude in your heart. Not with grudge. Not with anything else, but with gratitude. Natutuwa tayo sapagkat tayo ngayon ay nakakilala sa Kanya, samantalang dapat tayo ay sinusunog ng Panginoon, pinarurusahan ng Diyos. But God has so loved us na tayo ay nilinis ng Panginoon. Now we are able to give. Now we are able to participate in this holy work. Amen? So let's prepare that with all our hearts. With gratitude. Prepare ka na ito, pasasalamat mo sa Panginoon. Kaya pagdating natin September 6, sabihin mo, Panginoon, ito po yung pasasalamat ko sa iyo. For all your benefits that you have given to me. Number 4, prepare with sacrifice. Alam po ninyo, mayroon ka bang tinanggal sa buhay mo, sinakripisyo mo alang-alang sa gawain ng Panginoon?
alam nyo, nakikita lang natin kung minsan yung outside. Mga tao nakikita nila kung ano yung panlabas. Pero ang Diyos, mas interesado siya doon sa istorya kung papaano mo yun naibigay. Hello? Paano niya naibigay ito? It's because He has sacrificed. May mga bagay na tinanggal niya sa kanyang buhay. May mga nirefrain siya para sa kanya. But because He preferred first God. Mas inuna niya ang Panginoon. Hindi niya inuna yung kanyang sarili. Hindi niya inuna yung kanyang mga pangangailangan, but He understands that He is giving to this great God. Yan po ang ibig sabihin ng treasure. Yan din po ang ginawa ni na David. These are his sacrifices, remember? That he has amassed all this gold and silver, wood for wood. Saan nyo niya nakuha? Dahil sa pangikibaka niya, binigay niya yung buhay niya doon. Kaya nung lahat na yan magbibigay to build the house of God, he was able to give this because he knows that was his life. Ito yung bunga. Ito nakikita niya. Ito yung the risk of my life. God has given me life. God has given me strength. God has given me all the strategy to win over against these enemies and being able to amass all this. Buhay niya yun eh. Ikaw ba masasabi mo, buhay mo rin yun? Is that really yours? Honor the Lord with thy substance. Substance mo ba yun? Kaya kayo mga young people, o kahit sino man sa atin, may sinacrifice ka ba? May ginawa ka bang sakripisyo? Alam mo, pag sa treasure offering, dapat yun ang niisip mo. I should prepare with sacrifice. Kumbaga ano lang yan eh. Ilustrasyon ha. Halimbawa, alika matuts. Para hindi ka makatulog. Halimbawa, ito 1,000. Ito 500. Ito 500. Ito 200. So, magkano siya? Ha? Anong 1,200? 1,000 nga. 500, 500. 200. So, ano na yon? $1,000. Tapos, 500, 500. Tapos, yung dalawa, 200. 2 ka, di ba? So, matuto. Oh, 2,200. Ngayon, magbibigay ka sa Panginoon. Ano ang sacrifice doon? Pag pinutol mo to, wala ka na dyan, di ba? So, ilan ka na lang? 1,700 ka na lang, di ba? Yun. Kasi, inoffer mo yung substance mo. Kaya, tapos, inoffer mo pa to, 200. O, paano ka na maglalakad? Gapang na lang, di ba? Ilustrasyon yun. Ganun ang dapat na klase ng pagbibigay ng treasure. At tinitingnan yun ng Panginoon. Hindi bagay, tinawag niya ang mga disciples noon nandun siya sa treasury.
Tapos nagdadatingan yung mayayaman. Anong binibigay ng mayayaman? Di ba? Ang dami nilang nilalagay. Pero anong sabi ng Panginoon? Pagkatapos dumating yung balo. Takatapos, magkano yung binigay ng balo? Just 2 mites. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? Sa kanila? Sa lahat ng mga nagbigay, sino sa kanila ang pinagpala ng Panginoon? Sino ang nakita ng Panginoon na nagsakripisyo? Bakit yung widow? Kasi sabi niya, ang lahat ng mga itong mayayaman na yan, binigay nila, mga barya nila, in their abundance. Kumbaga, parang wala lang sa kanila. Walang nawala sa kanila. In their abundance, nagbigay sila. Pero itong balo, ibinigay niya yung buhay niya. Kasi yun na lang yung kanyang pangkain. You see, God sees the sacrifice. Thank you very much. Pag tayo nagbibigay para sa gawain, lalo na sa ating treasure offering, let's prepare with sacrifice. May ginawa ka. Masasabi mo bang buhay mo talaga yan? O hindi? Let's prepare properly. Amen. And then number 5, prepare with recognition of God's ownership. Kung naibigay ko man, for example, naibigay ko man yung kalahati kong katawan o yung buhay ko, sa totoo lang, Panginoon, hindi naman sa akin din talaga yan eh. Sa'yo pa rin to. Kung minatira man sa akin, Panginoon, hindi pa rin sa akin ito. Sa'yo pa rin. Kaya po yung pag nagbigay tayo para sa ating treasure offering, we must understand, lagay natin sa ating puso, sa ating isipan, that there is nothing really that comes from us. It all comes from the Lord. Wala namang galing sa atin. Tayo ay dumating dito sa lupa with nothing, and we shall certainly get out of this earth with nothing. The Lord gives, the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. You know, sa pagbibigay natin ng treasure offering, that must be our heart. Because thine is the greatness, O God, and who am I? Sino ba ako? Wala akong dinala dito sa lupa. Wala akong ginawa para magkaroon yan. Ang lahat niyan ay binigay mo sa akin. You have given me the ability to do it. If you did not give me the ability to do it, I will not have it anyways. If you did not give me time, then I will not be able to amass all these things. Hindi mo naman ako binigyan ng oras eh. Kaya nga sa iyo pa rin galing, Panginoon, yun. Yan po ang pag sinabi natin treasure offering. Kasi bibigay natin para sa Panginoon. Amen? Yan ang tamang klase ng preparasyon. See, it's in the heart. And of course, number 6, we must prepare with a willing heart. Willingness. Will. Dapat talaga yung will mo. No? Yung willing ka sa ginagawa mo. Di ba? Sabi nga ng Panginoon ni David yan eh. But who am I? And what is my people that we should be able to offer so willingly for
after this sort, for all things come of thee, and of thine own have we given thee. Nawa, i-train mo yung will mo to give willingly to the Lord. Amen. Kaya mo si David, he was forbidden to build the temple, but he was willing to give for the temple to be built. Oh, hindi na ako. Hindi na ako gagamitin niyo, Panginoon. But I am willing still to give so that that building will be built, that edifice will be built. That's a willing heart. That's a willing mind. May talagang will. The power of the will. Hindi yung hanggang plano ka na lang. Hanggang nag-emote ka lang. Pagdating na, wa na. Pag naisip mo, naku, naibigay ko. Yun, sayang. Dapat, willing heart. Amen? Oh. Kaya kailangan yan i-train yung will na meron ka. Kasi remember that your will, the fallen will, is always what? Selfish. But we must train our will to love the Lord and to give for Him. Amen? Sino ba tayo? It's a privilege. Kaya ngayon pa lang, let us be willing to give. Amen? Let's prepare properly. Lapit na. Ilang araw na nga lang ulit? How many days? Ilang tulog na lang? Bago mag-asais. 15 nights? Oh. Amen? So let's make sure that we are prepared for that day. Amen? Let's all stand up, please. Muli po, dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon binigay mo po sa amin para muli ay aming tingnan ang mga dapat naming preparasyon sa amin nga pong pagbibigay na treasure offering namin ngayong September. At nawa, ang amin pong treasure offering na to would be the best of all the treasure offering we have had already in the past, that we have sufficiently prepared as a church and as individual members. Thank you very much for the privilege. Sa totoo po, Panginoong Diyos, who are we indeed? Sino ba kami? Kami makasalanan. Pero maraming salamat na minahal ninyo at kami po ay inyong binigyan ng pag-asa that you have saved us and you have made us recipient of your grace and of your saving grace and saving mercy. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, na kami ay inyong iniligtas, binigyan ng pagkakataon para magkaroon ng panibagong buhay at bagong direksyon at magkaroon nga po, Panginoon, ng pag-asa ng sangkalangitan. At nawa, Panginoon, sa amin nga pong nalalapit na treasure offering, na makapagprepara kami ng maayos. That indeed it is our privilege to be part of this great giving in this church, to build your house, to build an edifice for you. Maraming salamat po sa pribilehiyong ito. At Panginoon, ikaw nga po ang maitataas. Dahil sa lugar na ito, Panginoong Diyos, we are envisioning that many more souls can be saved as they come and worship with us. That many more souls will follow you in water baptism. That many more souls will be called for your ministry. That they can also serve you here freely. That in this place, many broken hearts could be given again strength, and many broken families could be built up. At mabuhay nga po, Panginoong Diyos, ng mga tao
na mga sinira ng kasalanan, ng mundo at ng kaaway ay dito nga po mabibuild up. That's why we pray that we would give the best that we can and that we would give it for your glory. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. I-bless mo po ang invitation sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, I think it is high time that we can come to the Lord and talk it out with God. Lord, let me prepare properly. That I will not take lightly this occasion when I will give my treasure to you.